mahal na po ang Santa Cruz. Ang Diyos ay totoo, ang mahal na ina ay totoo. Hanggat ako'y nabubuhay, hindi ko siya ititigil kasi napakalaking bagay sa akin yan. Information, I lost my parents at an early age. In 1975, I was adopted by a distant relative. We call her Tia Gloria Ramos. And Tia Gloria has a mission. She has a chapel sa Kadakilaan, San Antonio, Cavite City. And being with her, I joined her sa mga prayers, sa mga mission. And then, I do not know if you do believe, but we have then what we call yung sinasapian, trance. And siya ay a medium of the Holy Spirit. And pumapasok sa kanya then si Nanay Paz. I was still very young, 1975. And then, normally hindi ako naniniwala kasi siyempre, kaya lamang kasama ako sa bahay. So, I have to learn. Then, Nanay Paz, nakakausap namin noon through the medium. She was very strict to us. Kaya nga pag pumasok, nakausap namin si Nanay Paz, talagang natatakot kami. Kasi, ano siya, very strict siya. So from that point, sumasama ako sa misyon, nakikita namin mga milagro o mga nagagawa nila, mga spirit. And every year since then, first Tuesday of May, umaakyat kami sa bundok sa Antipolo, pinagmisahan. And every year, ando kami sa kanyang cathedral sa Antipolo. Speaking of some things na I myself experienced with her, if you don't mind, okay. I was a seaman before. I always pray for her every time we start our journey. And there was one time na we were in the middle of a very strong storm. Okay, it was really 50-50 na mabuhay kami because nahit kami ng bagyo. It was in the southern part of Newfoundland, kung saan lumubog yung Titanic. Doon pa naman kami, we were then papunta kami ng Montreal, Canada from Spain. I prayed, tinuruan ako ni Tia Gloria in prayer sa 3-13, meaning isang pagsisisi, 13, yung I believe in God, 13 Our Father, 13 Hail Mary, and 13 Glory be. Sabi nila sa akin, yan ang very powerful prayers na may bibigay mo. And then, I prayed on her. Actually, talaga, we were really rolling down. Talagang masama talaga. But I believe and I prayed on her. Miraculously, naiikot namin yung barko papuntang Iceland. Kasi pag hindi namin maiikot yung barko papuntang Iceland, we are dead. And I know it was Nanay Paz who saved us. Malaki po ang nagawa sa akin ni Nanay Paz. Sa misyon namin sa Cavite, sa paglilingkod namin sa tao, sa pag-akyat namin sa Banahaw, malaki po ang naitulong sa amin ni Nanay Paz. I call her Nanay because I don't have any more mother, no? Bata pala ako. Kaya siguro yun ang reason bakit ako naging malapit sa kanya. Kasi wala akong matawag na nanay. And I call her my nanay. Nanay Paz, walang iwanan. Walang iwanan. And then, I really love you, Nanay Paz. I'd like to say thank you sa lahat ng blessings na ibinigay sa akin. I have a good family, a good wife, a good house, home,
Lahat na ito wala sa akin, kundi sa Kanya, sa kanila lahat, sa Senyor Divino Tesoro. And then, sa mga kapwa ko, always pray. As I mentioned a while ago, we do not pray if we only need something. Kung meron tayong problema, malaki ng problema, doon pa lang tayo lalapit sa kanila. Hindi ganito dapat ang maging situation. Kinakailangan every day we have to say thank you sa patnubay na binibigay ni Nanay Paz. Binibigay nilang lahat. Thank you sa health. Thank you sa nakita natin mga tao na buhay. At we pray for those people na nakakasakit. We should pray not only for ourselves. We should also pray for the rest. Keep on praying at gawin lamang yung makakatulong sa kapwa, hindi yung makakasira sa iba. And ask for guidance as you grow up. Ask for guidance kay Nanay Paz. Siya lamang po ang nilapitan ko nung maliit pa ako, nung bata pa ako. Nanay Paz, maraming salamat po.